In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Search and discover the true treasure. Ito po yung kikatang ebanghelyo. Panintunan niya at akit siya sana ing tunay kayamanan. Treasure hunting is something that people do. Pantunan dala rin kayamanan. Datang mga albog barko, neng kaya tigkukulkul, kareng gabon, kareng gulot pisamban, mantun lang makasalikot a kayamanan. Makanya niya naman kanu ing kayarian ng Diyos. Mawalagaya, pero makasalikot tiya. May agadakakit, ulata. Dapat may panintunan, dapat may salugsugan. Dapat baluming pantunan mo. Dapat baluming kayamanan na yamanwanta mo. Know your treasure. Recognize the treasure because that is very valuable at the same time. Kanita, makatula, king meto nga eskwela, ating kaming game, karenganak. We have a game for children during Easter. Papalawe ka retang ebon, detang Easter eggs. Dinrawingan mila, pinainting mila. Penyalikot mila kareng lalam-lalam luklukan, lalam tanaman, pakasalikot la. Den nga nakamalati, daman pala yung tinjan itang pialong, den mapilan. Detang matwa, balo dala rin pantunan, daretang ebon. Detang anak, kaya liwa, pulay nong pulay, pulay nong pulay, durot non durot. Nya pala lalang nga kakwa, da naman balo, impanintunan da. How can you participate in treasure hunting when you do not even know what you are looking for? Nga na po, seek and you shall find. But what are you looking for? Nano talaga yung pantunan mo? O kagalang yung balo yung pantunan mo? Is it possible that you are working so hard, you are so successful already, and yet until now, you really do not know what you are looking for? And do you know the real treasure? Kanita po, keti Pilipinas, ating meto nga fisherman, kem Palawan, nabalo, ini palang kayang sasalikot kayang lalab ng katri, yapin niya yung peka maragula perlas kayang mabilog ayato. The fisherman from Palawan did not know that he was keeping at 34 kilos of pearl found in the Philippines as biggest pearl. Philippine officials believe that they have recovered the biggest natural giant crown pearl in the world, weighing about 34 kilograms. The pearl was found 10 years ago by the fisherman who was unaware of its value and kept it under his bed for good luck. Giyawa ng anting-anting, pisala sa likod na iking lalab ng katring. And the Palawan official said, "We were amazed when he brought it to us." And she told the local media and officials they're waiting for the confirmation na talagang peka mabayat siya at peka maragul a perlas. King mabilog ay ato. Lon mo na, atin niya palang kayamanan, ining taga Palawan, makasalikot siya king lalab ng katre. Is it possible that you also have the treasure in your life? At yun ay kaya kayong kayamanan, pisala sa likot me, may mangkikilalanan, yapin pala yung kayamanan mo yan. Recognize it. Are you ready to barter with efforts, time and abilities, sacrifice to acquire your treasure? Kasi neng kay tala papansinan at tsunala pala. Neng kay we downplay the opportunity already there. Ating po nga duwang salesman, magtindala sapatos. Itang karelang boss, send salesman number 1 to the mountain
Pipadala na kayong bundok yung meto nga salesman. Meto lang kaundeng, sapatos, tsinelas, sandals. And the salesman went to the mountain. And he was so disgusted. He was so disappointed. You know why? May dala siyang sapatos, tsinelas, sandals sa isang kahon. Pitinda siya. Kaya lang yung mga taga-tribo sa bundok, they are barefooted. Alalang tsinelas, alala sapatos. Makatapakan lo. They are barefooted. Sabi niya, this is very insulting. Yung kasama kong mga salesman, nasa syudad, nasa mall, nasa sa mga lalaking department store. Sakit naman ang ginawa ng boss ko sa akin. Pinarusahan ako. I was demoted. Dinala ko dito sa bundok, nagtitinda ng tsinelas, sapatos at sandals. Itong mga taon dito, hindi man sila nagsitsinelas, hindi man silang sasapatos. You know, the next day, he went back to their head office. Dala-dala niya yung kahon ng kanyang paninda. Hindi man niya binuksan. Galit na galit sa boss niya. Sir, you insulted me. You demoted me. It's unfair. Pinadala mo ko doon sa bundok. Titinda ako sapatos, tsinelas. They are barefooted. Di ba sila tsinelas? Lalo hindi sila magsasapatos. Sir, I resign. He gave up. Yung boss naman, he accepted the resignation. But the boss, the owner of the company, has his own vision. And he did not give up. He took salesman number 2 and sent him again to the same tribe with the same box. Hindi ba binuksan yung kahon? Dinala dun sa bundok. Nung nakarating yung salesman number 2, nanlaking mata niya. Wow, sabi niya. Wala pang tsinelas, wala pang sapatos, wala pang sandals ang taga rito. Binuksan niya kanyang kahon, pinakita niya yung mga sapatos niya, pinakita niya kung gaano kaganda yung nakatsinelas pag naglalakad. Hindi ka matitinik, hindi ka masusugatan, makakapaglakad ka ng mas malayo. Pinakita niya yung mga sapatos, pwede kang tumakbo, pwede kang mag-basketball, mas mabilis. When you have shoes and rubber shoes, when you have sandals, you will be protected. Pinakita niya. You know, after 2 weeks, sold out ang kanyang sapatos, tsinelas, at saka sandals. Nagbalik siya sa kanyang boss. Sir, thank you very much for the opportunity you gave me. Solong-solo natin ang market doon. It's a virgin market. Ako pa lang ang pinakaunang nagtitinda ng sapatos. Captured audience. Sa atin po lahat. Sir, nagbalik ako dito. Order pa akong 3 kahon. Kasi maraming naghihintay. Nag-order ng sapatos, tsinelas sa akin. Thank you very much, sir, for this wonderful opportunity. Question. Anong pagkakaiba? Pareho lang yung sapatos? Pareho lang yung produkto? Yes. Pareho lang yung mga taga-bundok? Yes. The same company? Yes. But the attitude of seeing the opportunity, the treasure in the situation, made the difference. Yung isa, galit, na insulto, na demote daw, he gave up. He was so resentful. The other one so happy, so blessed. And he found the treasure and opportunity in the situation. Huwag kagad negative. Huwag kagad masamang kikita natin. Ano pa yan? It's just a field. Meron palang nakatago na kayamanan dyan. Parang yung mga bees and flies. Alam niyo po yung bubuyog at saka yung mga langaw. Sa mga tao, huwag kayong maingay, no? Sa mga tao, merong ugaling bubuyog at merong ugaling langaw. Sorry po, no? Pero ganito po yon. Yung ugaling bubuyog, naghahanap sila ng bulaklak. They transfer from one flower to another beautiful flower in the garden. Anong hinahanap nila sa bulaklak? The sweet nectar. Yung matamis sa bulaklak. Ano pa yung ginagawa nila pagkatapos ginawa? In exchange, they pollinate. They transfer the seeds from one flower to another. Dumarami yung bulaklak at nagkakaroon ng bunga ang mga halaman. Wonderful mission of the bees. Yan ang ugali ng maraming tao. Pero meron ding yung iba naman parang langaw.
inahanap yung basura. They're looking at the garbage, yung tira-tira. Langaw nga eh. And they spread the germs and the bacteria. Kaya minsan sumasakit yung tiyan natin. Kung minsan kailangan nating hugasan ng ating mga pagkain. Naka-screen tayo. Meron pa tayong fly pang-alis ng fly, no? Kasi ayaw natin sila. Dala-dila na ng mikrobyo at mga bacteria. I think people who see the flowers, who search for the nectar, the sweet nectar, and pollinate the flowers and the trees, they give us honey, sweet natural honey. Pumili kayo. Anong klaseng tao kayo? Do you spread what is sweet and beautiful and give life as you pollinate the flowers and trees? O parang langaw lang? Kinakalat-kalat natin yung masama, yung hindi maganda, yung problema, yung kasalanan, pagkakamali ng ibang tao. I hope you discover the treasure in each one of us. May you be that bee that discover what is sweet and beautiful and spread that beauty among our community. Kung ano ang hinahanap mo, malamang yun din ang makikita mo. Kung hinahanap mo bulaklak, makakita ka ng bulaklak. Kung hinahanap mo yung basura, makikita mo yung basura. Hindi mo makikita ang hindi mo hinahanap. You should be aware of what you are looking for and make sure that what you are looking for are treasures, valuable and important. Hindi yung chismis, hindi yung kasiraan, hindi yung nakakasira sa ibang tao. Be a treasure hunter. Affirm the treasure in each person. Masipag yan, mapagdasal yan, banal ang tao yan, masipag ang batang yan, masaya ang pamilyang yan. You see the treasure in your neighbor, in your family, in your friends. Do you really know where you are going to? Sabi ng song, do you know where you're going to? Yung song. Pero gusto kong dagdagan yung song. But do you know what you are looking for? Sabi nga nung you too, I have not yet found what I'm looking for. Because are you really willing to let go of what you are holding now to embrace the true treasure or the pearl of great price? Kailangan naman pag nakita mo na itong kayamanan, kailangan nakahanda ka bumitaw dun sa dati mong inahawakan. The man, the treasure hunter here, when he found the field with the hidden treasure, when he found the pearl with great price, he sold everything. Pisalinangan, likwanangan, ing dati ng pibandyan at kinahul na tinggap ing mas maulagang kayamanan at perlas amal. This is the kingdom of God in our life. Iting kayarian in Diyos, kimbiyata mo. It does not matter if you are slow or even if you are not fast, as long as you are moving forward toward the right direction of your treasure. Baling ka mabilis, kalupad rin ang liwa. Baling ka mumunang dili, kalupad rin ang liwa. But what is most important, slowly, you are moving towards your treasure. Ditak-ditak, miras ka, muring ka rin. And in the gospel, when he found the great treasure and he gave up everything, there is one peculiar expression and definition of the treasure hunter who found the treasure. Ano po ito? The person finds it and out of joy, he sells everything and goes to buy that field. Sa kanyang kaligayahan, hindi masamang loob, hindi mabigat, hindi mahirap. Ang saya-saya niya, binenta ang lahat ng kanyang kayamanan para lang makuha itong tunay na kayamanan sa buhay. That giving up everything is not painful. It's not an obligation. It's not a sacrifice actually. It is a joyful experience of giving up to embrace the real treasure. Sabi ni Pope Francis,
Have the courage to be happy. Sana maging malakas ang loob mo para maging kang masaya. Hindi lang pala yung masaya, basta masaya ako kasi mabait yung tatay ko, mabait yung nanay ko. Kung hindi sila mabait, kung hindi ideal yung buhay mo, kung may sakit ka, kamukha ko, mayroon akong stroke, I cannot run anymore, I cannot walk a long way, masakit pag naglalakad ako, but I have to walk. Pero when it is not perfect anymore, how do you do and find joy? Sabi ni Pope Francis, even when we have problems, when we are tired, when we are sick or too old, choose to be joyful. That is the person who discovered the real treasure in your life. Merong sine nung seminarista kami, 1994, actually ordination year ko to. Ang title ng sine, Richie Rich. Yaman, no? Richie Rich. Ang bida dito, of course, si Richie. Ang apelido nila, Rich. Ang bida dito, si Macaulay Culkin. He's the son of a billionaire businessman. But must have to fight, no? Kasi mayroong siyang kalaban yung tatay niya sa negosyo. Si Lawrence Bando. He's a top executive of his father's company, but he wants to destroy the family of Richie Rich. At may kasama siyang mga magnanakaw. May kwento-kwento, ang tunay na kayamanan itong mayaman na bilyonaryong pamilyang ito ay nasa ilalim ng kanilang bahay. May underground yung bahay nila. At doon yung kanilang malaking vault, nakatago ang kanilang kayamanan. Kaya itong mga magnanakaw, sabi nila, habang wala yung mga tatay at nanay niya, nasa abroad, pasukan natin, pumasok tayo sa bahay. Kunin natin ang kayamanan nilang nasa ilalim ng kanilang bahay. It was rumored that the greatest treasures of the family were hidden in a giant vault underneath their big mansion. When the thieves entered the hidden vault, they were so disappointed because what they discovered as treasure of the family, nung binuksan yung vault, alam nyo, kala nila ginto, perlas, mga diamante, mga pera. Hindi man. They were family pictures. An old guitar, gift of Lolo and Lola to Richie Rich. Diaries of the old. Family memories and memorabilia and gifts from dear friends. Yun pala ang tunay na kayamanan nitong mayaman na pamilya. I hope we discover the real treasure. Kasi kung minsan pag sinabing treasure, pera-pera lang yan. Our kingdom of God is the treasure that we are looking for. Know your treasure. Know your true treasure. Be ready to give up when you have found what you are looking for. And find your greatest joy as you embrace the true treasure. May God bless us all. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.